chapter 113, Surah Ar-Ra'd. Ang kulog. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Ito ang mga aya ng aklat at ng aklat ng Quran, at ang ipinahayag sa iyo, O Muhammad, mula sa iyong Panginoon ay ang katotohanan, subalit karamihan sa tao ay hindi naniniwala. Verse 2, ang Allah ay siyang nagtaas ng mga kalangitan, walang haligi na inyong nakikita. Pagkaraan siya ay pumaitaas sa kanyang trono at itinalaga ang araw at buwan. Bawat isa ay umiinog para sa isang itinakdang panahon. Kanyang isinasaayos ang bawat pangyayari, kanyang masusing pinaliliwanag ang mga aya, kapahayagan upang sakali kayo ay magkaroon ng katiyakan hinggil sa araw ng pakikipagharap sa inyong Panginoon. Verse 3, at siya ang naglatag sa kalupaan at kanyang inilagay doon sa lupa ang mga matitibay na bundok at mga ilog at ang lahat ng mga prutas ay kanyang ginawang dalawang magkaparis. Kanyang pinangyayaring ang gabi ay matakpan ng araw. Katotohanan, naririto ang mga aya o palatandaan para sa mga taong nag-iisip. Verse 4, at sa kalupaan ay may mga magkakaratig na pitak ng lupain at ang mga hardin ng ubas at luntiang bukirin at ang mga puno ng datilyes nagsisitubo ng 2 o 3 mula sa isang ugat o kaya ay naiiba isang ugat sa bawat puno ng palmera. Diniligan sa isang tubig, subalit aming ginawang nakahihigit ang iba kaysa sa iba sa uri ng bunga. Katotohanan, naririto ang mga aya o palatandaan para sa mga taong nakauunawa. Verse 5, at kung ikaw, Muhammad, ay nagtataka, higit na nakapagtataka ang kanilang mga sinasabi na kung kami ay mamamatay at magiging alabo, kami ba ay kung gayon ay bubuhayin muli at magiging bagong nilikha? Sila yaang mga hindi naniniwala sa kanilang Panginoon, at sila yaang magkakaroon ng mga tanikalang sakal sa kanilang mga liig, at sila yaang mga maninirahan sa apoy, at sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Verse 6, at sila ay nagmamadaling humiling sa iyo na dalhin mo ang kasamaan bago ang kabutihan, samantalang mayroon namang mga nangyayaring kaparusahang katulad ng anumang kanilang hinihiling. At katotohanan ng iyong Panginoon ay tigib ng kapatawaran sa sangkatauhan sa kabila ng kanilang mga kamalian. At katotohanan, ang iyong Panginoon ay matindi sa pagpaparusa. Verse 7, at yaong mga di naniniwala ay nagsasabing, bakit ang isang aya o tanda ay hindi ipinahayag o ibinaba sa kanya mula sa kanyang Panginoon, ngunit ikaw ay isa lamang tagapagbabala, at sa bawat mamamayan ay may itinatalagang tagapagpatnubay. Verse 8, ang Allah ay nakababatid kung anong dinadala ng bawat babae at kung anong nagkukulang sa wastong bilang sa sinapupunan o lumalagpas sa kanilang bilang ng pagdadalang tao. Ang lahat ng bagay na nasa kanya ay ayon sa tamang sukat o bilang. Verse 9, ang Allah ay maalam ang ghaib, ang di nakikita at nang nakikita o nasasaksihan. Siya ang maringal, ang kataas-taasan. Verse 10, walang pagkakaiba sa kanya hinggil sa inyo, maging itago man ito ang kanyang pananalita o di kaya ay kanyang ihayag ito. At maging ito man ay kanyang ikubli sa dilim ng gabi o ilantad sa liwanag ng araw. Verse 11, sa kanya sa bawat tao ay may nagpapalit-palitang mga anghel mula sa kanyang harapan at mula sa kanyang likuran na nagbabantay sa kanya sa pamamagitan ng kautusan ng Allah. Katotohanan, hindi babaguhin ng Allah ang kalagayan ng tao hanggang hindi nila binabago ang anumang nasa kanilang mga sarili. At kapag hinangad ng Allah para sa isang mamamayan ang kasamaan, walang makaiwas nito at walang tagapangalaga para sa kanila bukod sa Kanya. Verse 12, siya ang nagpapakita sa inyo ng kidlat na nagdudulot ng takot at pag-asa, at siya ang nagdudulot upang lumikha ng mga makakapal na lupain. Verse 13, at ang kulog ay lumuluwalhati ng papuri sa kanya at maging ang mga anghel ng dahil sa matinding sindak sa kanya.
at siya ang nagpapadala ng kulog at kidlat tumatama sa sinumang kanyang naisin. Habang sila mga di naniniwala ay nakikipagtalo tungkol sa Allah at siya ay mahigpit sa pagdaluhong o pagpaparusa. Verse 14, sa kanya nararapat ituon ang makatotohanang dalangin. At yaong kanilang mga dinadalanginan bukod sa kanya ay hindi nakatutugon sa kanila ng isang bagay, malibang tulad ng isang nag-uunat ng kanyang kamay sa pag-abot ng tubig upang mailapit sa kanyang bibig. Ngunit hindi ito makahabot sa kanya at ang panalangin ng mga naniniwala ay walang idudulot kundi kamalian. Verse 15, At sa Allah lamang nagpapatira pa ang sino man o anumang nasa mga kalangitan at kalupaan, kusa man o sapilitan, at nagpapatira pa rin sa kanya maging ang kanilang mga anino sa oras ng umaga at mga hapon. Verse 16, sabihin, sino ang Panginoon ng mga kalangitan at ng kalupaan? Sabihin ng Allah. Sabihin, kayo ba kung gayon ay magtuturing sa ibang awliya o tagapangalaga bukod sa kanya, sila na walang taglay na kapangyarihang magbigay buti o pinsala? Kahit sa kanilang mga sarili, sabihin, ang bulag ba ay katulad ng nakakakita? O ang kadiliman ba ay katulad ng liwanag? O sila ba ay nag-akibat sa Allah ng mga katambal na lumikha ng nakakatulad ng kanyang mga nilikha, upang ang nilikha ng bawat isa ay tila nakakatulad nila? Sabihin, ang Allah ay tagapaglikha ng lahat ng bagay, at siya ang tanging isa, ang di mapaglalabanan. Verse 17, siya ang nagbababa ng tubig o ulan mula sa langit, at ang tubig sa mga lambak ay nagsisiagos ng ayon sa kanilang sukat, at ang bugso ng baha ay nagdadala ng mga bulang nag-uumapaw. At mula sa anong mga kanilang pinainit sa apoy, naglalayong gumawa ng mga palamuti o kagamitan ay tulad din nitong bulang nag-uumapaw. Ganyan inilalahad ng Allah ang katotohanan at kabulaanan. Kaya ang bula ay naglalaho, itinatapon, samantalang ang anumang nakabubuti sa tao ay pinanatili sa kalupaan. Ganyan inilalahad ng Allah ang mga paghalintulad bilang aral na dapat pagtutuunan ng sangkatauhan. Verse 18, yaong mga tumugon sa kanilang Panginoon, nakalaan sa kanila ang pinakamabuting gantimpala, subalit yaong mga hindi tumugon sa Kanya, kung sila man ay merong lahat ng nasa kalupaan at ng nakakatulad nito, kanilang tatangkaying ipagpapalit ito bilang pantubos sa kanilang mga sariling kaligtasan. Sila ang mayroong pinakamasamang pagtutuos, at ang kanilang kanlungan ay ang impyerno at napakasamang puok na paghihimlayan. Verse 19, kaya ang isa bang nakabatid na ang anumang ipinahayag sa iyo, Muhammad, mula sa iyong Panginoon ay katotohanan ay nakakatulad ng isang bulag? Katotohanan silang mga pinahalalahanan lamang ang nagtataglay ng pangunawa. Verse 20, sila ang mga tumutupad ng kasunduan sa Allah at hindi nagtatalo sira sa mga pinagtibay na kasunduan at tiwala. Verse 21, at yung mga dinurugtungan ng anumang ugnayan, ipinag-utos ng Allah na dugtungan at kinatatakutan ng kanilang Panginoon, at pinangangambahan ng bunga ng kasamaan ng kanilang pinangangambahan ang kasamaan ng pagtutuos. Verse 22, at yung mga matiisin, hinahanap ang magandang lugod o mukha ng kanilang Panginoon, at kanilang isinasagawa ang pagdarasal at gumugugol mula sa anumang panustos na aming ipinagkaloob sa kanila, maging ito man ay lihim o hayag, at pumipigil sa kasamaan sa pamamagitan ng gawaing mabuti. Sila yaong mayroong nakalaang mabuting wakas ng tahanan. Verse 23, Eden o paraiso ng walang hanggang pananatili. Kanilang papasukin ang mga ito kasama ng sinumang naging matuwid mula sa kanilang mga ama at sa kanilang mga asawa at sa kanilang mga anak, at ang mga anghel ay papasok sa kanila mula sa bawat pintuan na nagsasabing, verse 24, ang kapayapaan ay sumainyo sapagkat kayo ay naging matyaga sa pagtitiis, sadyang napakaganda ng huling tahanan sa kabilang buhay. Verse 25, at yung mga nagtalo sira sa kanilang kasunduan sa Allah, pagkarang ito ay pinagtibay at pinutol ang ugnayan na ipinag-utos ng Allah,
napagdugtungin at naghasik ng mga katiwalian sa kalupaan. Sa kanila ay sumpa ng Allah at sila ang mayroong pinakamasamang tahanan ang impyerno. Verse 26, pinalalawig o dinaragdagan ng Allah ang panustos ng sino mang kanyang nais at hinihigpitan ito sa sino mang kanyang nais. At sila ay nagagalak sa buhay sa mundong ito samantalang itong buhay sa mundo kung iahambing sa kabilang buhay ay isa lamang maikling kasiyahan. Verse 27, at yung mga di naniniwala ay magsasabing bakit hindi ipinahayag sa kanyang isang aya o kapahayagan mula sa kanyang Panginoon. Sabihin katotohanan, hinahayaang maligaw ng Allah ang sinumang kanyang nais at pinapatnubayang tungo rito sa katotohanan ang sinumang matapat na nagbabalik loob sa kanya sa pagsisisi. Verse 28, yang mga naniwala at panatag ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pag-alaala sa Allah. Walang alinlangan matatagpuan sa pag-alaala sa Allah ang kapanatagan ng mga puso. Verse 29, yaong mga naniniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, kanilang malalasap ang mabuting kasiyahan at isang mabuting pagbabalik. Verse 30, ganyan nga o Muhammad, ikaw ay aming isinugo sa isang pamayanan na noong una pa man ay marami ng pamayanan ang nagsilipas upang iyong bigkasin sa kanilang anumang aming ipinahayag sa iyo, samantalang sila ay hindi naniwala sa mahabaging Allah. Sabihin, siya ang aking Panginoon, wala ng ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Sa Kanya ako ay buong pusong nagtitiwala at sa Kanya ang aking pagbabalik. Verse 31, kung may isang Quran na maaaring magpagalaw sa mga bundok mula sa kanilang kinatitirikan o ang kalupaan ay magkalansag-lansag o ang mga patay ay magawang makipag-usap, ito ay wala ng iba kundi ang Quran na ito. Ngunit nasa kapamahalaan ng Allah ang buong kapangyarihan. Kaya hindi ba nababatid niya ang mga naniniwala na kung nais lamang ng Allah, kanyang mapapatnubayan ng buong sangkatauhan, silang lahat. At ang mga di naniniwala ay hindi titigilan na dulutan ng kapinsalaan sanhi ng anumang kanilang ginawa. O ito ay bababa ng malapit sa kanilang mga pamamahay hanggang sa dumating ang pangako ng Allah. Katotohanan ng Allah ay hindi sumisira sa kanyang pangako. Verse 32, at katiyakan maraming iba pang mga sugo ang inalipusta na nauna pa sa iyo, Muhammad. Ngunit aking pinalugitanan ang mga di naniwala at pagkatapos nito sila ay aking hinablot, pinarusahan, kaya sadyang kasindak-sindak ang aking kaparusahan. Verse 33, kaya siya ba na tagapagpanatili ng bawat kaluluwa at maalam kung ano ang pinagsumikapan nito ay nakatutulad ng alinmang itinatambal sa kanya? Subalit sila ay gumawa ng mga katambal sa Allah. Sabihin sila ay inyong pangalanan o kayo ba ang magbibigay alam sa kanya ng anumang hindi niya nababatid sa kalupaan? At kung ano ang inaakalang hayag na pananalita, bagkos ginawang kalugod-lugod ng Satanas para sa mga di naniniwala ang kanilang sariling balakin. At sila ay ginawang ilihis mula sa tuwid na landas. At sino man ang hinayaang maligaw ng Allah sa kanya ay walang makapagpapatnubay. Verse 34, sa kanila ay may nakalaang parusa sa buhay sa mundong ito at katiyakan higit na masidhi ang parusa sa kabilang buhay at sila ay walang tagapagtanggol laban sa kanila. Verse 35, ang kahalintulad ng paglalarawan sa paraiso na ipinangako sa mga may takot sa Allah ay sa ilalim nito ay mga ilog na umaagos. Ang mga prutas nito ay walang pagkupas at maging ang lilim ng mga ito. Ito ang kahinat na ng mga may takot sa Allah at ang kahinat na ng mga di naniniwala ay ang apoy. Verse 36, at yaong aming mga pinagkalooban ng naunang aklat ay nagagalak sa anumang ipinahayag sa iyo, Muhammad. Ngunit kabilang sa pangkat ng mga di naniniwala ay ang mga nagtatakwil sa isang bahagi nito ng Quran. Sabihin mo, Muhammad, ako ay napag-utusan na sumamba lamang sa Allah at hindi ako magtatambal ng ano paman sa Kanya. Sa Kanya ako ay nagaanyaya at sa Kanya ang aking pagbabalik. Verse 37, at tulad ng mga naunang kapahayagan ay ganyan din namin ibinaba o ipinahayag ito ang Quran bilang batas na nasa wikang Arabe. At kung mangyari mga ikaw, Muhammad, ay sumunod sa kanilang walang kabulahang pagnanasa pagkarang dumating sa iyo ang kaalaman, sa makatuwid ikaw ay hindi magkakaroon ng sinumang tagapangalaga o ng tagapagtanggol laban sa Allah.
Verse 38, at katotohanan at katiyakan, aming ipinadala ng mga sugo na una pa sa iyo, O Muhammad, at aming ginawa o itinalaga para sa kanila ang mga asawa at ang mga supling, at hindi marapat para sa isang sugo na magdala ng isang aya o batas o kapahayagan, maliban sa kapahintulutan ng Allah. Ang bawat itinalagang panahon ay may kaukulang takda. Verse 39, pinapawi ng Allah ang anumang kanyang nais at pinagtitibay ang anumang kanyang nais, at nasa kanya ang pangangasiwa ng inang aklat. Verse 40, at kahit na ipakita pa namin sa iyo, O Muhammad, ang isang bahagi ng anumang parusa na aming ipinangako sa kanila, o ikaw ay tulutang mamatay, katiyakang ang nakaatang lamang sa iyo bilang tungkulin ay ang maghatid ng mensahe, at sa amin nakaatang ang pagbibilang o pagtutuos ng mga gawa. Verse 41, hindi ba nila nakikita na aming unti-unting binabawasan ng lupaing nasasakupan ng mga di naniniwala mula sa mga liblib na hangganan nito, at ang Allah ay naghahatol? Walang sino man ang makapipigil sa pagliban ng kanilang paghatol, at siya ay maagap sa pagtutuos o pagbibilang ng mga gawa. Verse 42, at katiyakan nagbalak ang mga nauna sa kanila, ngunit ang balakin ay nasa ganap na kaalaman ng Allah. Nababatid niya kung ano ang pinagsumikapan ng bawat kaluluwa o tao, at mapag-alaman ng mga di naniniwala kung kanino nakalaan ang mabuting tahanan o ang huling hantungan. Verse 43, at ang mga di naniniwala ay magsasabi, ikaw, O Muhammad, ay hindi isang sugo. Sabihin sa mga naniniwala, sapat na ang Allah bilang saksi sa pagitan ko at sa pagitan ninyo, at ang saksi ng sinumang may kaalaman sa aklat.